Hello, magandang araw sa inyo. Ako po si Pastor Randy A. Austria, ang inyo pong makasama para sa ating pong pagtingin or pagsusuri sa ating Bible study na nakalaan para sa ating pong ah, Christmas Institute 2024 na mayroong temang Sibol. At napakahalaga na ating pong maunawaan yung idea o yung takbo nitong Bible study na ito sapagkat inaasahan natin na ito'y magiging take away ng ating mga kabataan pag-uwi sa kanilang mga local churches upang sa ganon makita rin natin yung mga hamon na dala-dala ng Christmas Institute at ito'y nagtatranspire sa kanilang paglilingkod sa kanilang mga iglesia at maging sa mga komunidad na kanilang mga kinabibilangan. Ang ating tema ay Sibol at yung bawat araw ay mayroong theme na nakalaan o yung sub-theme. At yung ating pong Bible study ngayong pagkakataon na ito ay nahati po sa tatlo. There are 3 Bible studies sa kabuuan ng ating pong Christmas Institute. Ang Bible study po ay magsisimula sa Day 2. At ito ay sa December 27 na ang kanyang theme o sub-theme is pag-unlad. At yung Day 3 naman ay December 28 na mayroong sub-theme na pagbabago. At sa ikatlong araw naman, ang sub-theme niya ay pagbubunga. So itong mga Bible studies po natin ay nakalapat po doon sa bawat araw ayon doon sa kanyang progreso. So base naman doon sa ating pong pagkakasulat ng ating theme ay meron pong ganitong format. Yung format na meron po tayo ay naroroon yung topic, merong objective, may scripture, meron din pong introduction, then body or naroroon yung kanyang mga lessons. Then pagdating sa padulo ay merong challenge sa bawat participant at magkakaroon din ng conclusion. So basically, ito po yung format na meron tayo pagdating doon sa ating pong gagawin na Bible study. So kasama doon sa ating Bible study sa bawat araw ay yung 3 lessons na meron tayo. At kung titignan natin yung progress nito, ay mula sa pag-unlad, meron pong nakalagay na topic, under that, yung pong kulay blue, at meron ding particular na objective. Ganon din sa second day, pagbabago ang pinaka-sub-theme at meron siyang topic, that is Bible Study 2, at merong objective. Then doon sa pangatlong araw, pagbubunga, at meron siyang Bible Study topic, at pagkatapos meron ding objective. So ganyan po nakasulat yung ating pong Bible study at ito'y progressive patungo doon sa huling araw ng Christmas Institute. So sa bawat araw po ay meron po tayong inihanda na Bible study guide. Tandaan po natin na ang Bible study guide ay guide po na binabasa ng ating pong tagapanguna. At syempre, meron din ang mga nag-aaral or participants. But it is very much, ano ba tawag dito? Yung inaasahan na yung mga magtuturo ay pinasadahan na ito at kanila na itong binasa. At kanila ring itong kinabisado in the sense na alam nila yung takbo ng kabuuan ng Bible study. Bagamat maaaring mayroong kopya ang mga participants, not necessarily you will go word for word doon sa ating pong Bible study. Maganda kung kapag nagtuturo tayo, parang yung inyo pong mga pagsasalita ay paraphrase. O
o kaya in a language na siyang makakaabot sa mga participants so that uh, they can communicate with you freely. And of course, maintindihan din nila yung inyong mga sinasabi. Yung ating pong mga Bible Study 1, 2, and 3 ay aking pong ipepresent sa inyo yung ilang mga puntos sa bawat Bible Study. No? So dito tayo tututok sa pagkakataong ito. Kung titignan po natin, itong ating Bible Study 1 ay ang topic niya o yung kanyang title is Surround Yourself Who Pray For You. O doon sa inyong kit ay surround yourself with people who pray for you. So, meron po mga puntos na makikita tayo rito. No? Dito sa bahagi ng mga puntos, ito yung tatlo. Prayer is persistent. Prayer partners help us cultivate godly wisdom that aligns with Scripture and God's heart. Then yung pangatlo ay prayers for you should focus on your walk with God, helping you reflect Christ's character in everyday life. So yung tatlong puntos na yan ay bahagi na pwede nating i-input doon sa mga participants natin. Pero pagdating dito sa pangalawa, ay magandang mas maunawaan ng ating pong mga participants on the benefits of having intercessors. Ibig sabihin, kung merong nananalangin sa inyo, ito yung mga benefits sa atin. Intercessory prayer is the act of praying on behalf of others. So kung merong nananalangin, they might be praying for you. Or kung ikaw naman yung intercessor, ikaw ay nananalangin para sa ibang tao. And it's so good to think that someone is praying for you, that you have intercessor. And they were praying in behalf of you. Pangalawa, prayer intercessors are a source of encouragement. Yung bang malaman mo na meron palang nananalangin sa akin, yun ay magandang bagay na kapag-strengthen sa atin. At yung pangatlo ay intercessory prayer creates and nourishes relationship. Ang kagandahan nito, kapag kayo ay merong intercessor, merong tila kaagad na relasyon that you are connected with one another. And if you continue to pray for one another just as a person is praying for you and pwede mo rin siyang ipag-pray, nagiging prayer partners kayo. At mula doon sa pagiging prayer partners, merong relationship na nabubuo. No? Yung relationship na yon ay magpapatibay sa inyo bilang mga Kristiyano na nagdanasang lumago sa ating pong Panginoon. Sa bandang dulo ng ating pong Bible Study 1 ay merong challenge. At ang challenge dyan is the challenge of surrounding yourself with prayerful people. Sa ating paglago, mahalaga na merong nananalangin sa iyo. At ang challenge is to invite people to pray for you. Or at the same time, ikaw bilang tingin mo ay palagay mo lumalago ka na sa iyong pananampalataya at nais mong tulungan ang isang tao o kapwa kabataan, pwede mong siyang ipanalangin. You can serve as intercessor for that person. So, sa kabuuan nito, pagdating sa dulo, ang bata o ang kabataan ay magkakaroon ng desisyon at magiging isang kabataang naghahanap noong mga taong pwedeng manalangin para sa kanyang pag-unlad sa pananampalataya. So, sa kabuuan nito,
Diyan magtatapos yung ating pong pinaka Bible Study 1. So, ayan. Sa pangalawang bahagi naman sa ating Bible Study 2 ay ito po naman yung dinadala sa atin. Kung yung una ay about doon sa prayer o people praying for you so that you will grow in your life as Christian. Itong pangalawa naman ay it's all about change from the inside out. We are talking about yung pagbabago sa iyong buhay bilang isang tao tungo sa mas mabuti. Tayo mga Metodista ay meron tayong tinatawag na sanctification. And that is about growing from glory to glory. Patungo doon sa perfection that we will grow bilang mga mananampalataya. Meron pong illustration na nilagay tayo dyan sa ating pong pinakamaterial at merong 4 na pinipresent. I hope you can also study na yung mga stages na ito. Yung initial stage, facing challenges, strengthening roots, maturing, and bearing fruit. So, doon sa mga illustration na pwede nyong gamitin ay yung growing seed, na merong mga phases. May kita natin mula sa pasimula, sa kanyang initial stage, mag-sprout, at after nyan, meron siyang mga challenges na pwedeng maranasan and to the point of maturing, towards maturity, at eventually, ito ay magbubunga. So yung mga stages na yan, maganda kung yan ay may present nyo in a very creative way doon sa mga participants so that they can see the images as we will going to compare that. Iko-compare kasi natin yan doon sa kanilang sarili. Kung paanong nagpasimula na merong inisyal na estado, pagkatapos merong mga pinagdaraanan na maaring sa tingin natin ay challenges, but those challenges will eventually strengthen them so that they can be founded at maging matatag doon sa kanilang buhay mananampalataya. At later on, naroon yung full maturity and bearing fruit. So, yan yung bahagi ng BS2. At merong isang puntos na nais nating ibigay sa kanila, especially on change from the inside out. So, ang ating paglago, bilang mga Kristiyano, nagsisimula syempre doon sa kaloob-looban. And that is so important because, sabi nga nung salita ng Panginoon, kung ano yung laman ng ating puso, ay yun din yung lalabas. Out of the abundance of our heart, our mouth speaketh. So mahalaga yung inside. If there's any transformation that we need to have in life, ay dapat magsimula sa kaloob-looban. Kaya kay John Wesley, binabanggit niya dyan yung circumcision of the heart. Kung meron mang pagbabagong unang-una, puso. And later on, it went out from the inside until you will appear as if someone who is strong and mature person in faith. So that's gonna be a part of the challenge. As we journey, we must be transformed coming from the inside out. Then at the last part of BS2, ay i-challenge natin sila to observe yung mga spiritual practices. Because we know na mahalaga yung mga spiritual practices such as prayer, yung pag-attend sa mga regular worship services, reading the Bible, personal time to worship and pray, and later on serving other people like the works of mercy. Katulad ng works of compassion or acts of justice.
So, yan yung kabuuan ng Bible Study 2. At mula sa ilustrasyon ng tumutubong binhi, patungo doon sa isang taong lumalalim sa pananampalataya at nagiging daan ng compassion and justice, as well as becoming a full-grown or maturing Christian. Ngayon, doon sa BS3 naman, ay may kita natin dito yung idea na we are not alone when it comes to our service or being part of the kingdom or the body of Christ. Ang BS3 ay meron siyang title na We Are Co-Laborers of Christ. So, ang scripture natin from 1 Corinthians chapter 3, 6-9, at yung ating pong BS3 ay nagsimula siya doon sa pagtatanong kung ano yung ibig sabihin ng salitang teamwork. What is teamwork? Diyan, pwede ninyong palawigin ang inyong discussion, pwede nyo pang sundan ng ibang mga katanungan na lalong mag-i-emphasize doon sa kahalagahan ng pagiging isang team or yung pangangailangan ng teamwork sa isang organisasyon. Merong 3 puntos na ating bibigyang diin. Una, bilang isang team ay dapat maunawaan yung understanding yung roles natin. Na bawat isa mayroong kanya-kanyang role. Pangalawa ay yung purpose ang siyang nag-unite sa atin. When we are talking about unity, mayroong pagkakaisa pagdating doon sa purpose. Dapat mabigyan pansin natin that being united ay dahil doon sa purpose na meron tayo. At pangatlo, yung God's role in growth. Na tayo ay maaaring merong mga ginagawa. Subalit, sa kabuuan naman talaga, napakahalaga yung papel ng Diyos. Katulad ng sinasabi ni Pablo, no? Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, no? Pero dapat maintindihan natin na ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. So bagamat meron tayong mga roles doon sa kabuuan ng ating community, dapat pa rin naman na ating alalahanin na kulang ang lahat ng ito maliban doon sa gawa naman ng Panginoon na siyang nagpapalago at bumubuo ng kabuuan na nararapat na mangyari sa ating buhay. So meron ditong challenge din naman. Ang challenge sa atin sa pagkakataong ito ay yung to invite participants to reflect individually dito sa questions na ito. In what area do you feel called to be co-laborer with Christ? So, dito sa tanong na ito, ang inaasahan natin ay makita nila na maaari yung ginagawa nila sa church. Ito man ay maliit o sa tingin nila malaking part doon sa kabuang ministry ng church. Yun ang maaaring pagkatawag at inaasahan ng Diyos na kumilos sila at ipagpatuloy nila. Or baka naman mayroong mga challenges sa kanila upang tumugon sa mga panawagan na maaaring sa church wala silang ginagawa. Pero narinig nila marahil yung panawagan ng pastor, panawagan ng ibang mga leaders na sila ay maging bahagi ng ganitong ministry. Baka dyan nila maunawaan o dyan nila maisip, doon ako tinatawag ng Diyos. At maaaring yun yung role ko, yun yung aking parte pagdating doon sa kabuuang nais ng Diyos na mangyari. Itong pangalawang question,
Are there any fears or challenges that hold you back from serving? Ito naman yung kung palagay mo, tinatawag ka na mag-serve, ano ba yung mga tingin mo pumipigil? So dapat makita rin yan, maaring may mga magsasabi na ganito, meron kasing mga tila nang mamata sa kanila o kaya tila minaliliit o minamaliit yung kanilang kakayanan at kung ano-ano pang mga bagay. But in the end, dapat malagom natin lahat ng ito na napakahalagang kanilang maunawaan na sila'y parte ng kabuuan ng katawan ni Kristo. So pagdating sa huli, meron po tayong panalangin doon na maaring basahin ng lahat ng sabay-sabay. But you can also pray for them. No? Manalangin para sa mga participants so that they can be prepared, especially in responding and committing themselves doon sa ministries ng ating Panginoon. Lalo na doon sa pagtawag sa ikalimang araw ng CI na merong consecration and maybe they can respond and they can forward to make themselves respond to the call of someone yung nakatalaga na magkaroon o manguna sa consecration. At gusto natin na pagdating sa dulo, ang ating pong mga kabataan ay handa na mag-respond upang maging bahagi doon sa gawain ng ating Panginoon. So yan po yung kabuuan. Maikli lamang, subalit I hope you understand yung progress nito from the Bible Study 1 hanggang sa Bible Study 3. Pero mga kasama, ito po ay hindi yung nag-iisang daan ng pagtuturo. No? Meron ding care group dyan during CI. Meron ding mga input sa mga plenary o doon sa pangmalakihan ng mga pagtuturo. So ang lahat ng yon ay magsasama-sama upang pagdating sa dulo ng CI ay tunay na lutong-luto yung ating mga participants towards that response to serve God and to acknowledge that God is calling them first to grow and to be Christ-like to the point of bearing fruit in their lives and serving our Lord, our God. So yan po ang ating pong Bible study sa panahon na ito ng Christmas Institute. And God bless you at ang Diyos ay malugod nawa sa inyong pagtuturo sa ating mga kabataan sa Christmas Institute 2024. Ito po muli ang Pastor Randy J. Austria, ang inyo pong nakasama para dito po sa ating introduction on the Bible studies. God bless you and may we have a very successful Christmas Institute 2024. Sibol